Maraming kabataan ngayon ang nahuhumaling sa video games. Ano nga ba ang epekto nito? Ayon sa mga eksperto. Ayon sa isang pag-aaral sa Amerika, ang video games ay may kaugnayan sa bayolenteng pag-uugali ng kabataan. Isa pa ang epekto sa kalusugan, nauuwi sa kamatayan ng ilan. Samahan niyo kami sa paglalahad ng mga aktwal na pangyayari sa buong mundo tungkol sa video gaming addiction. Sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang nahuhumali sa iba't ibang klase ng video games, lalo na ang mga kabataang nasa high school at college. Kung minsan pa, masyado na silang nagiging seryoso sa kanilang paglalaro at nakakalimutan na ang totoong kahalagahan ng kanilang buhay. Ilang mga pabalitang mga namamatay dahil sa kanilang matigang pagtutok sa kanilang mga computer screen. Halikayo't samahan nyo kami ating isa-isahin ang ilan sa mga taong namatay ng dahil sa video games. Ako po si Hernie Ochina. Ako si Grace Nadal. Ako naman si Bayani C. Domingo. At ako naman, si Ramiel Lourdes. At kami ang Spy Number 10, Day Gaming Binge. 3 linggo pa lamang ang nakakalipas sa taong 2015 nang ang dalawang Taiwanese ay hinarap ang masalimuot na pagwawakas ng kanilang buhay nang dahil sa gaming marathon binges. Ang una ay isang 48 years old na lalaki na natagpo ang patay sa isang internet cafe sa Taipei nang dahil sa 5 araw na walang tigil na paglalaro ng video game. Ang pangalawang biktima naman ay isang lalaking 32 years old na kung saan siya ay namatay nang dahil sa heart attack nang dahil sa 3 araw na walang tigil na paglalaro ng computer games. Ayon sa nagbabantay ng internet cafe sa mga panahong yon, hindi niya napansin ang bahagyang paghinto ng biktima at nalaman na lamang na wala ng buhay pagkatapos ng 4 na oras. Sa makatuwid, inakala ng nagbabantay na nagpahinga at umiglit lang saglit ang biktima nang ito'y makita niyang nakatungo sa lamesa. Number 9, Death by Javelin. Isa na namang lalaking Taiwanese na 18 taong gulang ang napabalitang nasawi noong July 2012 nang dahil sa 40 oras na walang tigil sa paglalaro ng Diablo 3 sa isinanamang internet cafe. Matapos ang kanyang paglalaro ng binge, siya'y natagpo ang natutulog. Ginising umano siya na nagbabantay ng shop at nang siya'y tumayo, bigla naman umano itong nag-collapse. At kaagad-agad ang kabataang ito ay nawalan ng buhay. Ayon sa nangyaring investigasyon, severe heart attack at blood clot ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Makalipas ang pangyayaring ito, si Blizzard, ang gumawa ng nasabing larong ito, ay nagbigay ng panayam na kung saan iniengganyo niya ang mga tao at iba pang mga kabataan na mas pahalagahan ang buhay at kalusugan kaysa sa pag-ubos ng oras sa ganitong klaseng entertainment. Number 8, Berserk. Ang pinakaunang naitala na pagkamatay ng dahil sa paglalaro ng video games ay nanggaling sa 2 tao, sila Jeff Daly at Peter Burkowski. Ang dalawang ito ay parehas nawalan ng buhay nang dahil sa paglalaro ng sikat na video game noong kanilang kapanahunan, ang Atari game. Umano'y palagi nilang binibisita ang kanilang mga local law cage at maya-maya ito'y bumabagsak. Dahil dito, nagkakakuha sila ng napakataas na score. Si Daly ay namatay matapos siyang magtala ng isa sa pinakamataas niyang score. Siya ay nag-collapse at nawala ng buhay nang dahil sa heart attack sa napakabatang edad na 19. Habang si Burkowski naman ay naitalang namatay nang dahil sa cardiac arrest matapos niyang ilagay ang kanyang pangalan sa Berserk scoreboard. At mula naman sa bansang UK, isang lalaki sa pangalang Chris Stanford ay gumugol ng 12 oras sa paglaro ng Halo. Matapos ang 12 oras ay bigla siyang nanghina at dinamabo sa ospital. Ayon sa autopsy report, ito ay namatay sa deep vein thrombosis, kung saan nagaganap lang ito pag isang tao ay di na nagalaw sa pagkaupo ng mahabang oras. Isang lalaki sa bansang China naman ang gumastos ng halagang $1,500 sa online game.
at siya ay gumugol ng 650 hours or halos 27 days. Makalipas ang araw na ito, siya ay namatay. Ayon sa autopsy report, ito ay namatay sa heart failure and malnutrition. Bakit po kaya? Dahil noodles lang pala ang kinakain niya sa araw-araw. Number 5, National Holiday Binge. Noong taong 2007, isang 26-year-old na lalaking nagngangalang Siang ang namatay dahil sa heart failure matapos ang isang linggong mahigit na marathon online gaming noong National Holiday Binge. Siya ang namuno ng MMO lifestyle at ibinuhos ang lahat ng oras sa power leveling na hindi niya na nakuhang tumayo o lumabas man lamang. Humina ang pag-ikot ng dugo sa katawan at naging dahilan upang mahirapan ang kanyang puso sa pag-circulate ng dugo at tuluyan na siyang namatay. Number 4, Hold Your Wii for a Week. Ito na yata ang pinakawalang saysay na pagkamatay sa listahan na ito. Ang pigilin ng pag-ihi para makakuha ng Nintendo Wii player. Si Jennifer Strange ay mula sa California at sumali sa isang local radio station competition kung saan uminom siya ng 2 galong tubig at tinigil ang kanyang pag-ihi. Water intoxication. Yon ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay at tuluyan ng naulila ang kanyang 3 anak. Number 3, 50 Hours of StarCraft. Si Lee ay isang South Korean StarCraft addict at nagtatrabaho bilang industrial boiler repairman. Dahilan sa pagkalulong sa video games, nawalan siya ng trabaho at nakipag-break ang kanyang girlfriend. Ibinuhos niya ngayon lahat ng oras niya sa binge gaming at doon nakaranas na siya ng matinding malnutrisyon. At matapos noon, tuluyan na siyang binawian ng buhay dahil sa heart failure. Number 2, Wii Unfit. Isang lalaki ang nasawi habang sinusubukang palakasin ng kondisyon ang kanyang sarili. Kasalukuyang nagja-jogging sa programang pag-ehersisyo sa Wii nang ang 25 anyos ay tumumba sa sahig at sinabing patay na bago pa umabot sa ospital. Ang lalaki ay maayos ang kalusugan, malakas at walang nararamdamang sakit sa sarili at nagtatrabaho pa araw-araw sa pagbubuhat para mabuhay. May posibilidad na habang nakasalang siya sa kanyang fitness session, pinabayaan niya ang indikasyon na may masama na palang kondisyon ng kanyang puso. Number 1, Xbox 360. Ang manlalarong babae na nagngangalang Annalei Kehoe ang pinakabata sa listahan. Isang 13 anyos na babae ay normal na nakakapagsalita habang naglalaro ng Xbox 360 bago sabihin sa kanyang nanay na hindi siya makahinga. Nakaranas siya ng atake sa puso at naratay sa ospital ng walang malay. Nabubuhay na lang sa tulong ng mga life support machine. Napagdesisyonan ng mga magulang na tanggalin na lang ang mga life support machine na bumubuhay sa kanya, dahilan para mapabilang siya na isa sa pinakabatang biktima ng video games.